I'll be a living sanctuary for you. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Wow, hallelujah. I'm so happy. Hallelujah. I've accepted the word of the Lord. The revealed word. The revealed word that was spoken by the prophet of Malachi 4. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Usa sa kabahin sa atong kalipay megsoon nga adunay mensahe nga napadayag sa atong panahon. Praise God. Amen. Salamat sa Ginoo ug sa makausapa. Amen. Murag pila lang ka mga adlaw miligad. Amen. Praise the Lord. Kalipay, amen, atong igsoon Brother Alex. Amen. Uban ka nato karon. Praise the Lord. Ug amen sa itong mga kaigsunan sab diha sa online no platform igsoon. Hallelujah. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Amen. Ug kung natong nabantayan maigsoon no, pipila na pod ka mga kaigsunan nato. Hallelujah. Ang naga-subscribe ka nato maigsoon sa ato ang amen sa ato ang buluhaton ug amen. Hallelujah. Mao ato ang kalipay nga in a very small way. Sa pinagamay lamang nga bahin maigsoon makatabang ta maigsoon nga makapalig-on pa. Amen. Bisan diha sa gamay nga pamaagi sa pagtuo nga mabatunan sa tagsa ka makaigsunan nga dili man nato siguro mauban sila sa unod apan diha sa espiritu. Amen. Praise the Lord ug sa mong pulong. Amen. Praise God na mahimong kabahin ang matag usa kanato. Amen. May inspiration maigsoon karong kagabion maigsoon is gikan maigsoon sa wali sa prophet nga hallelujah, praise God nga ang subject na maigsoon why it had to be a shepherd. So karong kagabion maigsoon I would like to amen mo hisgot tagamay maigsoon kay kini usa ka actually maigsoon kini nga subject sa prophet giwalin niya ni 1964. No? Why it had to be a shepherd. So daghan maigsoon tuota nga daghan kay maigsoon nga maingon nga pipila na kanila ang mga ubay-ubay na ang nabasa sa mensahe, tama? Pipila na kanila maigsoon. Pero kabalo mo maigsoon ang matag pagtulon-an kalibog karon nga miabot sa nagkalain-lain nga pagtulon-an nga miabot sa mensahe sa atong panahon. Amen. Nagtuota nga ang tanang butang giabrihan na sa propeta sa Dios, tama? O kung giabrihan na sa propeta sa Dios ang tanang tinago nga butang, amen, kung maabot man maigsoon ang mga kalibog, labi na nga kalibog nga naara pod sa mensahe, nagtuota nga gisulti na ni o giwali na ni sa propeta sa Dios. Kaya lang nagkinahanglan ang iglesia og maura nga Espiritu Santo. Amen. Nga maoy nag-abri sa tinagong butang sa propeta sa Dios aron makita nato ang mga butang. Hallelujah. Nga gipadayag sa Dios sa atong panahon. Diha pa lang daan maigsoon sa iyang pangutana, why it had to be a shepherd? Nganong diha man gyud, hallelujah, diha man gyud sa kitawag nga magbalantay o karne. Amen, because karong kagabion maigsoon, dalon ko kamo sa panahon nga diin na tao si Ginoong Hesukristo. Praise the Lord, amen. And we believe kanunay nato maigsoon nga hallelujah nga kung unsa ang mga panghitabo kaniadto. Hallelujah kung unsa ang nahitabo sa panahon sa mga propeta, sa panahon sa mga apostolis, kung giunsa maigsoon ang dealing sa Dios sa matag kapanahonan, mao gihapon ang dealing sa Dios sa atong panahon karon. Because hallelujah, He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah, praise God. Amen. And right now maigsoon, dita maghisgot maigsoon a God of history. Amen. But we're going to talk about hallelujah, Jesus Christ, the present I am. Kung kinsa siya ni presente ang kapanahunan. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Mga ito sa mga pag-ampo, maigsoon, nga ang Diyos mga panalangin ka nato, bisan pa na kagabihon. Dalay ko na mong nga Diyos, tag-iya sa tanang mga butang, sa makausapa, ipasalamatan na mo ikaw, nining matahom nga
kagabhion Ginoo. Salamat Lord sa imong gihatag kanamo. Lord, sa imong mga proteksyon, sa imong mga pag-amping, kami abot kami aning balay alampuanan, nga walay kakulian, Ginoo. Hallelujah. Lord, bisan pa nining kagabhion, walay mga tiil Ginong Dios. Ingon ang propeta sa Dios, walay mga tiil nga miabot nining balay alampuanan nga gitugot sa yawa. Tungod kay katuyuan sa kaaway mao gayud ang pagsupak, ang pagbabag, hallelujah. Nga diin ang tinuod nga mensahe moabot ngadto sa mga katawhan ug kasing-kasing nila. Tungod kay kung maabot ang tinuod nga mensahe, ang tinuod nga kahayag, hallelujah. Lord, hallelujah. Ikaw nagingon sa imong kasulatan, nga kung maabot gani ang kahayag, ang kangit-ngit mo kalagyo. Lord, hallelujah. Nasayon ang kaaway nini nga kung maabot Ginong Dios ang tinuod nga kahayag, hallelujah, diha sa kasing-kasing sa mga katawhan. Hallelujah, ang iyang gahom sa kaaway dili na maganunot diha sa imong kaanakan. Lord, mao kini ang pinakamalipayon nga takna sumala sa propeta sa Dios. Nga diin ang kinatibuk ang kahayag sa imong mga pulong, imong ikapadayag Ginong Dios sa mga kasing-kasing sa mga pinili. Hallelujah. Nga diin bisan kunot ug man sa dili makita tungod sa kahayag ug sa kaputli Ginong Dios kami abot ang pagdan-ag sa imong kahimayaan ngadto sa among mga kinabuhi. Ginong Dios nining kagabhion. Hallelujah, as we are going to proceed. Hallelujah, and we are going to hallelujah, to break the bread, O God, hallelujah. The word of life, Ginong Dios, nining kagabhion, itugot nga ang among mga kasing-kasing andam, o limpyo Ginong Dios, nga mahimo Ginong Dios, nga ikatisukan sa tanan ng mga binhi, nga imong ikabadaya Ginong Dios, nining kagabhion. Lord, hallelujah. Nasayod kami Ginong Dios, nga ang simple o gamay nga pagtuo diha sa mga pulong na kung kahimuan Ginong Dios. Hallelujah. Tungod kay diha sa gamay nga pulong pinaagi sa pagtuo Ginoong Dios. Diha naganunot ang tanan nga mga panalangin nga maabot Ginoong Dios sa matag usa kanamo. Lord, diha sa mong kaigsuunan karon nga nasa online, ako mapag-ampong ikaw sa magahikap kanila, tagbua Ginoong Dios ang ilang mga panginahanglan. Lord, have thine our way, Lord. Mamuhat ka Ginoong Dios. Tagbua Ginoong Dios ang mga panginahanglan sa tanang mga bahin. Dining kagabhion, manulti ka, mamuhat ka. Lord, limpyuhi Ginong Dios ang among mga ngabil, limpyuhi Ginong Dios ang among mga kagulingon, nga mahimo kaming takos Ginong Dios diha sa mga tubangan. Mao kani ang mga pag-ampo Ginong Dios, mao kani ang among tinguha, mao kani ang mga pangandoy bisan pa nining kagabion. Dalaygon ka sa walay katapusan, among ihatag di kanimo pagpasalamat, pinagi sa bugtong anak Kristo Jesus nga among dusog manuluwas. Amen. Hallelujah. Makalingkod na ang tanan. Praise God. Medyo pingot akong, medyo lain akong kung kan may sono tungod kay katong nilabay nga mga adlaw, katilaw may naulanan may so, ambot lang lately, maragdali naman dali na kayo kung magkasipon ba, no? Gamay lang mga kwan. Pero anyway, kulang siguro kita mag vitamin C. No? Mauna na. Praise God. I would like to invite your attention, my son, to open your Bible in the book of Luke chapter 2. Nining kagabion, my son, ang hinaot ko nga aduna tay mga matagbo, my son, nga mga kaalam nga maghatag, my son, sa kalibog sa mga tao. Hallelujah. Amen. Pero nagtuo ko maigsoon nga ang Dios dili author sa kalibog. Siya ang author maigsoon sa gitawag maigsoon nga kalinaw. No, praise the Lord. Hallelujah. Mao ni balikan ta mo maigsoon, mao ni ang panahon ang takna maigsoon nga ikatgi na tao si Ginoong Kristo. Amen. Nagsayod ta maigsoon kung asa na tao si Ginoong Kristo, tama. Pero tanaw na to maigsoon ang mga panghitabo. Detail by detail unsang nahitabo maigsoon sa panahon nga diin sa na tao. Because this is type to the first coming of Jesus Christ. Right? Nakuha niyo maigsoon? O nagatuta maigsoon kung unsa ang type sa first coming, mao pud siguro maigsoon ang perfect type sa second coming. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah. Praise God. Luke chapter 2 verse 1. Ito na yung hinahinayon maigsoon. Ingon diri maigsoon. And it came to pass og diha og nahitabo nga ang niadtong mga adlaw miabot gikan kang Cesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang nga nagpuyo sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pasabot maigsoon ining panahon there is already a one word
government. No, nanay hiniusa. No? Nga kalibutan. Okay. Tibo kalibutan, isa lang katao ang nagmando nga aduna na taxation. Corrected tanaw megson, ang usa lang ang nagmando natong sa tibo kalibutan o konektado megson sa gitawag nga komersyo. Taxation. Amen, hallelujah. Amen. Paghatag. Praise God. Verse 2, kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo diha sa nga si Quirino maupay gobernador sa Syria. Verse 3, og ang tanan ngadto aron sa paglista sa matag usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. Verse 4, og si Jose usab gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazareth. Gisgutan ni Migson si Jose nga ang amen, hallelujah, ang asawa ni Maria. Ang bana ni Maria mitungas sa Judea sa lungsod ni David nga ginganlan og Bethlehem. Kay siya sakop man sa panimalay ug sa kaliwatan ni David. No, i-identify nga ang Bethlehem, praise God, amen, dito nagikan si Joseph, ug si Joseph Megson i-identify nga gikan sa lineage of David. O kabalota Megson nga ang Bethlehem, gitukod ka na Megson ni Rehab o katong iyang naminyuan Megson nga general sa mga army sa Israel, hallelujah. Amen, nga si Salmon, praise God, o gani ang ilang anak mao si Boaz, nga naminyo kang Ruth, amen, kinundo mo si Ruth nga gikan sa Moab nga miabot sa Bethlehem, amen, praise God, hallelujah, o hallelujah, ginganlan ang Bethlehem kay siya, sakop man sa panimalay sa kaliwatan ni David, so gibalik Megson, gireiterate, no? Aron sa paglista uban kang Maria ang iyang pangasaunon nga nagsabak og samtang dito sila miabot ang panahon nga siya mag-anak. So, mo na panahon nga manganak na si Ginoong Kristo. Ipanganak na, no? Nasayod ta nga si Ginoong Kristo mao ang isabak ni Maria nining panahon na. Og iyang gianak ang iyang panganay nga usa ka lalaki. Og kini iyang giputos sa mga bakbak o gipahigda sa pasungan kay wala may luna alang kanila sa balay nga abutanan. No? Nagtinguha unta si Maria Megson nga manganak sa mga in, sa mga balay, pero wala na yung mga balay o mga in nga mudawat kaniya. No? Tungod kay, praise the Lord, amen. Kini dili usa ka sulagma nga wala na yung mudawat kaniya tungod kay kinahanglan matuman ang tanang propesiya may tungod kang Ginoong Kristo. Kay ang iyang gipanganak usa ka karniro. O sa kakordiro sa Dios. Amen. So kinahanglan, matuman ang giingon ni Isaiah, amen, og ang karniro kinahanglan dili ipanganak sa in o sa mga balay kun dili ngadto gayud sa pasungan. So nakita niyo Megson, even Megson sa pagkatao ni Ginoong Kristo nagakatuman kung unsa ang gisulti na daan sa mga propeta. Kay ingon ang Dios, ingon si Apostol Pablo, niabot ang Dios dili sa pagsupak sa pulong kundi pagtuman sa iyang kaugalingon nga pulong. Nakuha ninyo Megson, hallelujah. So maingon ta nga unsaon man nga karniro nga matawag nga to sa in. So kinahanglan sirado ang mga in, walay mo dawat kaniya. Aron matuman ang propesiya nga kinahanglan ang kordero igapanganak ngadto sa pasungan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Diri ta Megson, og niadtong dapita kinsa gani Megson ang natawo nini? Kinsa si Jesus ganing panahon na? Siya ang kordero sa Dios. Amen. Praise God. Hallelujah. Og niadtong dapita, amen. Hallelujah. Sa diha nga ikatawo na sa Ginoong Kristo, amen. And there were in the same country sa maurang nga dapit nga diin, tanawan niyo ha. Diri ta Megson magsugod. Sa maurang nga dapit nga diin natawo sa Ginoong Kristo. Ingon sa Megson, in the same country, shepherds. Dili shepherds, mga magbalantay sa mga karniro. So, bantayin niyo ni Megson in verse 8 because dito Megson mukuha Megson ng inspiration. No, praise the Lord. Kaya ang subject na ito Megson na itong isgutan sa title sa prophet Megson nga wali, why it had to be as shepherds.
Nganong kordero man? Karon nangutana na ta. Wa pa ta kabalo nganong nahipangutana ang propeta sa Dios, tama? Dili to masabtan maigsoon. And there were the same scouting shepherd abiding in the field, mga magbalantay sa karniro dito sa sibsibanan. Hallelujah. Nga na nagtukaw sa kagabhion in the time of the evening. Batayin ninyo maigsoon ha? Evening time. Sa pagbantay sa ilang mga hayop. Pagbantay sa ilang mga karniro. Mga shepherd man so ang ilang ibantayan, ilang mga karniro. Praise the Lord. Unsay nahitabo maigsoon? Natao si Ginoong Kristo sa maurang nga dapit nga natao si Ginoong Kristo, ingon maigsoon, adunay dito pong maong dapit naapoy mga magbalantay. Kalau sa panahon sa kagabhion, nga nagbantay sa ilang mga hayop, sa ilang mga karniro. Verse 9, og mitungha kanila ang usa ka manulunda. Diha sa mga karniro, shepherds, mga magbalantay. Adunay manulunda nga nagpakita kanila. Unsang panahon na ni? Sa panahon sa kagabion. Hallelujah, praise the Lord. Sa Ginoo, og ang himaya sa Ginoo misidlak libot kanila. Dili lamang usa ka magbalantay kundi kanila, shepherds. Tanawon niyo maigsoon ha? Natao ang Dios maigsoon mo na yung panahon sa iyang unang pag-abot. Tama? Mao po ni maigsoon ang panahon nga sa maura nga dapit gikatao siya sa mga tao nga sa Bethlehem nito po maigsoon nga adunay mga magbalantay sa karniro sa panahon sa gabion nga miabot ang manulunda. Hallelujah. O kung say purpose maigsoon say katuyuan sa manulunda maigsoon. Amen. Ang himaya sa Ginoo tanawa maigsoon manulunda gisumpay maigsoon nga og ang himaya sa Ginoo misidlak libot kanila kisan kanila ni mga magbalantay. Og sila giabot og dakong kalisang. Una nakuyawan sila because this is supernatural. Dili maigsoon, dili ni perminti nga nahitabo kanila. Amen. Usa ka butang, hallelujah, nga nahitabo. Praise God nga dili bago para kanila. Usa ka supernatural nga panghitabo. Manulunda sa Dios miabot. May dalang kahayag. Hey, church. May matayin niyo maigsoon ha? Kaya dili ni basta-basta nga manulunda, kaya ang kahayag sa Dios. Amen, hallelujah. Uban na niya mga manulunda. Tama? Apan ang manulunda, miingon kanila, ayaw kamog kalisang. Hallelujah. Kay tanawa, gidadaan ko kamog maayong balita. An angel going into the shepherds, bringing forth a good news, a good gospel, a good tidings. Usa ka maayong balita. Unsa ang maayong balita, maigsoon? Maayong balita sa dakong kalipay nga mag-aabot sa tanang mga tao. Hallelujah. Amen. So, dili basta-basta nga balita. Ang dala sa manulunda. Ngadto sa mga magbalantay sa panahon sa kagabion. Hey, church. Hallelujah. Amen. Kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David. Ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Bantayan ninyo ha? In the time of the first coming of Jesus Christ, there is an angel of God. Ano na yung manulunda sa Diyos? Nga nakipag-appointment sa mga magbalantay sa panahon sa kagabion. Nalisang sila. Apa na manulunda nagsulti nga ayaw ka mong kalisang. Kaya dalan nako ang maayong balita. Ang kaluwasan o kalipay sa tibok katawhan. Nga mao kini ang manuluwas nga natao sa dapit ni David. Nga mao si Ginoong Kristo. Hallelujah, praise God. Hallelujah. O ang inyong ilhanan mao kini. Inyong makaplagan ang usa ka gamayng bata nga naputos sa bakbak o magahigda sa pasungan. Para maigsoon, ang manulunda maigsoon may nagsulti kanila kung unsa og asa nilang dapita makitaan ang manuluwas. Ang manulunda may magsulti sa mga magbalantay kung asa nila makita kining maayong balita. Kining manluluwas. Amen. Hallelujah. O yung manulunda maigsoon. Ang mga bata naputos sa bakbak ug nagahigda sa pasungan ug sa kalit diha uban sa manulunda ang usa ka langitnong panon nga nagdaig sa Dios ug na nag-ingon.
Pag human megson, og sulti sa, amen, hallelujah, all the heavenly hosts, amen, minaog megson, ingon ang propeta sa Dios megson, sa ang wali megson, kini nga receive nga wali megson, why it had to be a shepherd, amen, it was the second time, dili megson, it was the very first time, kaya ang nakita megson nga diin ang mga manlundag naghugyaw na naglipay in Job chapter 38 verse 7. Pero sa langit sila megson na naghugyaw o na nagdayeg. Pero megson pag-abot ni panahon na ng propeta sa Dios, it is the first time nga ang kitibuk-an nga bahin sa langit minaog sa yuta o na naghugyaw. Hallelujah. Meaning megson tungod kay ang tanan heavenly host wala sa langit, minaog sa yuta. Amen. There was silence in heaven. Naman, because it is the coming of the Lord. Ano ko na ni Megson? Hallelujah. Amen. Because, nakuha ni Megson, yung unang propeta sa Diyos, sa why it had to be to shepherd. This is my spiritual advice sa inyo, Megson. Isip ang inyuhang pastor Megson. Basahan ninyo Megson, hallelujah, kini nga quote, kini atong isgutan karon, hallelujah. It is very special nga naman, tagaan kita itong panahon Megson nga, try to read this one. Basahan ninyo Megson, masabot ninyo, hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang mga doktrina nga mingon nga, wala na may pastor, wala na yung mga ginasahan. Sultihan ko mo Megson, miabot ang manulunda, nagpadayag ngadto sa mga magbalantay. Hallelujah, praise the Lord. O ang mga magbalantay, magitudluan Megson, hallelujah, sa manalagna Megson kung asa makita nimo ang manluluwas. Amen, hallelujah, amen. Unsa tudlo niya Megson? Naa sa pasungan, naa sa Bethlehem. Di ba Megson, ano tayo manulunda karon Megson nagtudlo kanato kung asa ang manluluwas? Naa sa Bethlehem. The house of God's bread. Ang tinapay sa Dios. See? Asa nakipag-appointment Megson ang manulunda? Sa theologians? Sa seminaryan? Sa mga manggiitan ng mga tao? Sa mga manggialaman ng mga tao? Iya siya Megson, nakipag-appointment sa Megson sa mga shepherd because it is only the shepherd will know and understand who is the lamb. Dili pwede magbulag Megson ang karniro o ang magbalantay. Hallelujah. Walay lain makasabot sa kinabuhi sa karniro, gawas sa magbalantay. Hallelujah. O ang karniro mo sa Ginoong Kristo. Hallelujah, praise God. Hallelujah. O ang mga magbalantay, magwali, may tungod sa kinabuhi sa karniro. Dili barbiro Megson ang masayod kung sa kinabuhi sa karniro. Dili magbalantay sa kabayo ang masayod sa kinabuhi sa karniro. Hallelujah, praise the Lord. Kuha ninyo Megson. Kung dili ang mga magbalantay ang nasayod sa tinud nga kinabuhi tungod kay dili bulag, hallelujah. Yung sabi ng redemption, hallelujah, is tie up between the shepherd and the sheep. See? Hallelujah, praise God. Kuha ninyo Megson. Hallelujah. Continue tagbasa Megson because napay maabrihan ng Dios Megson din eh. Langit nung panon na nagdayeg. That's why kung ato makita Megson in His second coming. Amen. Revelation chapter 8 verse 1. Hallelujah. There was silence in heaven. Ngano na kahilom kuno sa langit. Tungod kay minaog kuno ang Dios Megson. Hallelujah. Praise the Lord. And the very first time Megson nganong minaog og nahilom ang langit o ang tanang heavenly host ingon ang Biblia ninaog Megson na naghugyaw nga naman kay miabot ang atong manluluwas. And this is a perfect pattern Megson sa ikaduha nga pag-abot. Again there was silence in heaven. No angels singing because the Lord is naakaron diri Megson. And that is the seventh seal revelation. And His appointment, Megson, muna yung propeta sa Dios, miabot ang Dios, wala sa Megson, nagapanuktok siya sa itong panahon karon nga naman, nanay nagalingkod sa iyang trono. Amen, praise God, hallelujah. Sinalikway sa Megson, ngadto sa mga manggialamon. Sinalikway sa karon Megson sa mga theologian, sa mga seminaryan. That's why sa Diabo, miabot si Kristo sa lapit Megson sa Jerusalem. Ang mga sadisyo, parisyo, wala sa dawata. Amen. But there is a shepherd to whom the angel of God appointed time
Naghatag og panahon nga bisitahon sila o gisultian sila. Sultian ko kamo kung asa dapit mataw. Asa dapit ninyo makita ang manluluwas. The same sa itong panahon karon ano na yung manlulunda nga nagpailayla ka na to, ayun sa, wala sa karatulan ninyo makita ang Diyos. Wala ninyo makita sa organisasyon ng Diyos. Ninyo makita maigsoon sa mga mangyalabot na tao ang Diyos. Makita ninyo ang Diyos diya sa iyang mga pulong. You can see God in the house of God's bread. You can see God in Bethlehem. Oh, hallelujah. Why it has to be a shepherd? Nganong shepherd man? Because it is only the shepherd knows how to deal with the lamb. Hey, church! Hallelujah, amen. Daghan mo sulay maigsoon, ug hubad maigsoon, ug atiman sa karniro. Pero walay lain maigsoon nga kabalo atimon sa karniro. Ug makaila sa karniro. Kadtong mga tinuod nga mga magbalantay. Hey, church! Hallelujah! Praise God, amen. Himaya sa Dios, kalangitan ug sa yuta, na nagdait ang mga tao sa iyang, amen, palibutan sila maigsoon, himaya sa Dios sa kalangitan ug sa yuta na nagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan ug sa pagkahawa na sa mga manununda gikan kanila paingon sa langit. Tanawa ha? All the heaven knows, minaog kuno maigsoon, human mibalik ngadto sa langit ang mga magbalantay nga mga karniro na sig-ingon sa usa-usa. O katong mga shepherd, dili single, shepherds. Mga magbalantay. Hallelujah. Usa-usa tana, yun sila, tana. Mangadto kita sa Bethlehem og tan-awon ta kining nahitabo nga gisugilon kanato sa Ginoo. They identify ang manulunda sa Dios ang nagsulti kanila, but they know it is not the message of man. It is not the message purely of the angel of God, but it is the message of God through that angel of God. Nakuha niyo Migson, hallelujah, praise God. Og sila miadtos, og nagdali, og ilang nakaplagan si Maria og si Jose, og ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan. Og nakita na nila kini ilang panugilon ang pulong og gisulti kanila mahitungod ni adtong bataa. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gisulti kanila sa mga magbalantay, sa mga karniro. Apan kining tanan nga butanga gitipigan ni Maria ug sa malandong niya niini diha sa iyang kasing-kasing ug ang mga magbalantay sa karniro na mauli ug na naghimaya ug nagdaig sa Dios tungod kay ang tanan nga nadungog ug nakita. Oh, hallelujah. Walang nila nadungog maigsoon. Hallelujah. Ilag yung nakita. Amen. Hallelujah. I have heard but now I see. Oh, hallelujah. Praise God. Di lang nila nadungog maigsoon ang sulti. Amen. Hallelujah. Ang tinuod maigsoon nga mga aduna experience maigsoon sa manulunda sa Dios. Di lang nila ni maigsoon basta-basta nga madungog lang. Aduna mga butang nga ilang makita maigsoon. O ang butang nga ilang nadungog ilang nakita, mao kini ang mabutang maigsoon nga ilang ipasundayag maigsoon. Isip pagpamatuod nga tinuod gayud maigsoon. Hallelujah. Ang saad sa Dios pinagi sa manulunda. Hey, church. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. O sa natapos na ang 8 ka adlaw, hallelujah, iyang ginganlan siya Jesus o ang ngalan gihatag kaniya og manulunda sa wala pa siya ipanamkon. Hallelujah, praise God. Now, I would like to invite your attention Megson ato ta sawali sa prophet Megson nga why it had to be a shepherd. Hallelujah. Amen. Dili mo kuha dahil dito ang wali pong no. This great event, yan, 1964, pundo lang kada sa akin pong ha, kana nga quote sa prophet because ato lang isa ka sa kagamay. Ato i-highlight Megson nganong gisgutan sa prophet ni Megson. Actually, this message was preached by the prophet Megson during December 12, December 1964, 12 day of December Megson, 1964. Actually, wala gigamit na Megson as a Christmas message. No, hallelujah, praise the Lord. Amen. Yan sa Megson, tana. Now, why this great event was revealed to shepherds? Tanaw niyo Megson ha? Usa ka bantugan niya panghitabo apan gipadayag ngadto sa mga magbalantay. Hallelujah, praise the Lord. Bantayin niyo Megson, kadagan mga tao Megson nga wala na. Kini magbalantay, wala na kwalipikado nga magbalantay.
ang dako nga panghitabo sa pag-abot ni Ginoong Kristo gipadayag sa mga magbalantay. Hallelujah. Praise God. Why this great event was revealed to shepherds. Yun sila, kining mga gasa. Yun sila, kining mga gasa nga naitag ng, wala na, kulang na ning mga gasa. So, tiyato mo maigsoon, all the gifts is being, kabalo ba mo maigsoon, nga kining gasa, nga gihatag sa iglesia maigsoon, walay laing katuyuan kundi hubaron kung kinsa sa Ginoong Hesukristo. Kabalo ba mo maigsoon, di ba, na adunay mga mago? Tama ba? Di ba, adunay tulo ka mga mago maigsoon, nga gikan maigsoon, hallelujah, sa sidlakan, naabot sila maigsoon ngadto sa habagatan. Praise the Lord. Subay lang nila maigsoon ang bituon. O sa diya nga miabot na sila maigsoon sa dapit nga diin na tao si Ginoong Kristo, unsa ang dala nila nga mga gasa? Be, kisa ni suwito maigsoon. Tulo ka butang ang ilang mga gasa, tama? Ang isa nagdala maigsoon og bulawan. Ang isa nagdala maigsoon og myrrh. Ang isa maigsoon nagdala og frankincense. Unsa maigsoon ang pasabot sa bulawan? Ang bulawan nagpasabot sa deity, kaanyang. Myrrh maigsoon, naghiskot kini maigsoon og kamatayon. Hallelujah. Og ang frankincense maigsoon, naghiskot kini maigsoon og serbisyo, pagpangalagad. Ang bulawan naghiskot ng Ginoong Kristo. Ang myrrh naghiskot sa iyang kamatayon. Og ang frankincense naghiskot maigsoon sa dako nga pag-alagad ni Kristo aron tumanon ang daan ng propesiya sa amahan. Nakuha niyo maigsoon? So ang tanang gasa adunay interpretasyon kung kinsa ang Dios. Nakuha niyo maigsoon? That's why maigsoon sa atong panahon karon, dili pwede maigsoon nga mayon nga awala na ang mga ginasahan. Kaya ang mga gasa mo interpret na maigsoon kung kinsa ang Dios sa atong panahon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sige, translate na tanan og dali ta kaday og quote, Sister Pong. I would like to kaya lang kay balikan nato na. Praise God. I-type, Sister Pong, gold og myrrh. Gold, ang myrrh kay MYRRH. Hallelujah. Tanaw na ito, may sunod sa subject ni Barbara naman. Tanaw niyo yun sa subject niya. Hallelujah. Praise God. Gold, myrrh lang. Gold nga myrrh. Wala na end. Gold nga myrrh. Bulawan, MYRRH. Myrrh. Bulawan, gold nga myrrh. Double R ang myrrh. MYRRH. One hit lang na. God's, kana. Sa kagamay, dito katong pinakabahop na ba? Pinay lang, para dito ma. Ito sa Demixon, that's what sa Demixon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh, dwelt among us. And the same today, He's the same yesterday, today, and forever. And a wise man, ang manggialaman nga tao, follows that. Isa yung gidala, katong gitawag maigsoon nga manulunda, katong bituon. Because that's what God takes care of to identify Himself by it. Amen. A gift. O sa kagasa, a real identified gift of God. God's bring that to the earth. Ang gasa, gipadala sa Dios sa kalibutan. Hallelujah. A thing like that to identify Himself by. Ipapadala niya ang gasa, aron, ipaila-ila niya ang kaugalingon, pinaagi niya itong maong gasa. Unsa iyang subject, Wixon? Ang gasa, gasa sa Diyos, always find their places. Kung ano na yung gasa nga ihatag ang Diyos, naagi na dapit. Dili pwede Wixon, nga moangkon ka Wixon, kaya ang tanang gasa, naanay dapit. Ang subject sa Prophet Wixon, 1963 niya nga wali. God's gift always find their places. Mga dapit. Di ba na mga gasa Wixon? The gift of administration, gift of preaching, gift of healing. Kanang tanan, aduna na yung mga dapit. Because God's gift, o kanang gasa Wixon, nga ng propeta sa Dios, ang kanang gasa nga ipaabot sa Dios, dili naron Wixon nga mapaila ilang kagulingon. Dili ang purpose na Wixon nga, mapailan niya Wixon ang iyang denomination o iyang grupo. Kundili, ang purpose sa gasa, aron i-identify sa Dios ang iyang kagulingon, pinaagi na ng maong gasa. Nakuha niyo Wixon?
That's why yun sa Megson. And that's how Christ was identified. O diha karon na naila si Kristo. Unsa yang isgutan nini? Katunggas nga dala sa tulo ka mga mago. Unsa dala na Megson? Gold, myrrh, and frankincense. Unsa ang gold Megson? Bulawan. Ang myrrh Megson sa kabutang nga gibutang sa patay. O ang frankincense Megson insinso. Hallelujah. By them, men foreshadowing and showing in type of what his life was to be. Pinaagi sa gasa Megson nga gidala niya itong mga mago, gipakita niya pinaagi sa katipuhan niya at itong mga gasa kung unsa ang mahimong kinabuhi ni Kristo. Nganong Goldman? Because it is Christ who will show the deity of God. Ano ba yun sa Megson? Showing what his life was to be. So pinaagi na ng mga gasa, isgutan kaning tulo, mauna ang mag-showing in type. Kung unsa kuno ang kinabuhi nga pagpakita sa Dios. See, deity manifested for service. Amen. Ang kaanyag nagpadayag alang diya sa pagserbisyo. To die that he might redeem the nation. Near to die sa kamatayon. Because he was to save his people from their sin. Mamatay siya aron luwason ang atong pasaylo na itong mga sala. That is the muna ang representasyon sa mir because ang mir ginagamit kung ano na yung mamatay. Hallelujah. Not save the word, save his people from their sin. The Bible said, for in his name will be Gentile trust. Pinaagi, ang Biblia nagsulti, pinaagi sa ngalan, moabot ang pagsalig sa mga hintil. Gentile will trust in his name. Ang mga hintil, musalig sa ngalan. Amen. In other words, the bride, ang iyang mga pangasaunon, the called out of the Gentiles, sila nga ipagawas, gikan diya sa hintil nga katawan, will be trusting in the name of Jesus Christ. In his name shall the Gentile trust, pinagis ang ngalan, ang pagsalig sa mga hintil. Now God guided them, ang Diyos mo'y naggila kanila, for they were the gifts, tungkol kay sila ang mga gasa that they were giving were fitting to the time. Kung unsa ang gasa nga miabot, mao to ang mupuhaon kung unsa ang takna. Sinakita niyo Megson? So kung adunay gasa Megson, hallelujah, dili na pwede Megson nga wala nay dapit nga ikibutangan sa Dios Megson. Nga naman kay ang tinuod nga gasa gikan sa Dios, iyang ipadayag Megson, ipamanifestar niya kung kinsa ang Dios pinaagi sa gasa nga miabot. See? Nakita niyo Megson? Dili niyo pwede Megson nga ang mga ginisahan wala na. Because it is the gifts will interpret who is God is. That's why yun ang propeta sa Diyos. That's why the fivefold ministry is Jesus Christ Himself. Because the fivefold ministry will introduce Christ to these people. Not to introduce the church. Not to introduce themselves. Dili, himuon Megson introduce ang denomination. Dili bisag unsang mga butang, kundi ilang i-introduce kung kinsa si Kristo because mao nang purpose kanang miabot ang gasa. Aron ipakita kung ang gasa mag-interpret kung kinsa si Kristo. That's why every gift shall found their places. Oh, hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Pero yun ang propeta sa Diyos, nganong dito man sa mga mangutana mo, nganong dito man yun sa kitawag ng mga magbalantay? Nganong wala man dito sa mga seminaryan? Nganong wala man sa mga teologyan? Nganong wala man dito sa mga sadisyo? Nganong wala man sa mga parisiyo? Nganong wala man sa mga Sanhedrin? Kabalo mo kinsa niya akong ipagsulti yan. Mga tao, hallelujah, nga nagpaabot sa pag-abot sa Diyos. Mga tao nga batid sa kaalam sa pulong sa Ginoo. Nakabasa Megson sa mga sinulat ni Isaiah may tungkol kay Kristo. Pero ang pangutana ng mga propeta sa Diyos, nganong dito man sa mga magbalantay? Nga naman, dili bulag ang kinabuhi sa karniro ngadto sa magbalantay. Walay laing nasayod Megson o konektado ang kinabuhi ngadto sa kordero. Mao ang magbalantay. Kasi yung propeta sa Diyos, redemption is between the shepherd and the sheep. Oh, hallelujah. Praise God. Tanawa Megson. Ato tatong quote ganiya Sister Pong. Hallelujah. Now, in this great event, why this great event was revealed to shepherds.
Dili shepherd ha, singular, shepherds, mga magbalantay. Ngano man kining pag-abot sa Dios. Anong great event man ni Megson? Great event ni ngano man. Walay nasayod ni ini. Great ni Megson tungod kay dili ni basta-basta nga niabot ang senador, niabot ang presidente. This is a great event because this is already foretold. This is the highlight nganong miabot ang Dios. Muna ang highlight nganong nay mensahe. Unsay purpose? Amen? This great event is the coming of the Lord. This great event is the seventh seal himself. Hallelujah. Praise the Lord. And why this great event revealed to shepherds? Mo tayo pangutan na. Unta, Megson, mao po na pangutan nyo. Ngano man kining dako o bantugan nga pangitabo, dito man, di pa kung saan yung dako na itabo, ang pag-abot ni Ginoong Kristo asa dapit. Kinsa ni siya. Hallelujah. Amen. Praise God. Kaulo ta Megson sa indictment ng propeta sa Dios. Puro sila nagpaabot sa pag-abot sa Dios. Apan Megson ang mga Sanhedrin ingon sila gikan na sa mga kaliwatan, mga batid sa balaod. Ingon putong uban, gikan na sa mga Sadisyo, Pariseo. Katapong mga harianon isa, dili moabot, mabuak ang langit, munaog ang bata. But they fail to understand God is hiding himself in simplicity. The same today. Ang mga tao nagpaabot sa maurang nga Dios, tama? Pero ilang madayag ang Diyos Megson dito sa mga gwapong mga simbahan, sa mga tulungan. Nagtanaw sila Megson sa ilang pagto, pinaagi silang makita Megson sila mga mata. Pakya sila Megson pag ilang ang Diyos nagtago sa simple lamang. Hallelujah, praise the Lord. O ang mga bandugang butang Megson, ordinaryo sa mata sa mga tao. O ang ordinaryo mga butang, bantugan og dako sa mata sa Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ayun sa Megson. That would be kind of astounding things for us. Astounding, ang gamit ng ni Prophet Abraham, tanawa, that would be a kind of an astounding. Ang astounding words meaning outstanding, meaning ma-amaze ka. Matingala ka. Amen. You're going to be amazed. Hallelujah. Muhanga ka. Ito no, nganong dito man sa mga magbalantay? Pero may naman, wala na magbalantay. Oh, hallelujah, praise the Lord. They are the very purpose kanong niabot ang shepherd Megson. Anong miabot ang manulunda? We know who is the perfect type of the angel of God. I have some scripture written here. In a few notes, I will try to run over to explain to you why the best of my knowledge. Akong i-explain ka ganito sa pinaka-best akong kahibalo. May tungod sa kasulatan. And maybe then, after this, humanini, that the Lord with His grace, pinagi sa iyang grasya karong kagabion, will take the wise away from us. Nga tanggalo na, ngano man, tanggalo nitong pangutana na itong, nganong mga pagbalantay man? Why it takes to be a shepherd? Hallelujah. Pero yun sa, pinaagi nining kahibalo, pinaagi sa kasulatan, mga wala noon tanong mga panguta ito, ngano man, dili na panguta, dapat, yun mga magbalantay, ngano man, karniro ang niabot eh. Walay nasayod sa kinabuhi sa karniro. Ang mga magbalantay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. But did most of all of us, I suppose, at one time or other, matag-usa ka nato, sa usa ka panahon o sa lain pang panahon, has wondered why this greatest event of all time, gibalik na po niya, this greatest event of all time. Anong greatest event of all time man? Sa wali ni mga 7 seal. Sa tanang mga nahitabo ka nako sa mga milagro, wala pa ni. Kini ang pinaka-highlight sa kong ministry. Why? Because it is the coming of the Lord. Hey, church. Hallelujah. Praise God. And has wondered why this greatest event of all the time was revealed to shepherds. Why was it revealed to shepherds and not to the theologians of that day? Anong wala man dito sa mga manggialamon? Kato mga tao nga nagtuon mahitungod sa pulong sa Dios. Nagtuon sa Dios. Theo means God. Logi means study. Study of God. Theology. Mga tao ni nga nagtuon sa Dios. Kinsa ang Dios? Because the word Theo means God. Logi means study. So word theology means study of God. See, nakita niyo? Kinsa ni mga theologians? Mga tao nga nagtuon kung kinsa ang Dios. Pero pangutana si Peter namin sa, nganong wala man dito sa mga tao nga nagtuon kung kinsa ang Dios? Ingon sila Megson, they were the one were trained to hear it. Hear it? Di ba sila Megson ang gitrain
nagtuon aron makadungog niini nga maong balita. Amen. And why did it come and bypass the rich? Nganong miabot mi ni apan? Amen. Gilampasan lang ang mga dato and come to the poor. Miabot ngadto sa mga pobre. Also, why did it bypass to learn and wise? Nganong gisayloan lang maigsoon ang mga maadunay kaalam o mga manggialamon. Hallelujah, praise the Lord, amen. Because maigsoon, kinahanglan matuman ang kasulatan again. Hallelujah, praise God, amen. I would like to read the scripture. Nganong lampasan man ang dato, mga manggialamon, ang learn and wise. Hallelujah, praise God. Amen. Nganong lampasan man sila maigsoon? Hallelujah, amen. Hallelujah. Ingon sa Maigsoon, 1 Corinthians chapter 1, verse 1. Kay ang 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Kay ang pulong sa krus alang kanila nga nagakawala, binuang apan alang kanato nga mga ginuluwas mao ang gahom sa Dios. Kay naisulat na, pagalaglagon ko ang kaalam sa mga maalam, pagawagtangon ko ang kahibalo sa mga masinabuton. Hain naman ang maalam, hain na ang eskriba, hain naman ang maglalantugi. Niining panahon na sa kalibutan, wala ba pakabuanga sa Dios ang kaalam sa kalibutan? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ambak maigsoon sa 26, 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Kay ang tanawan ninyo ang inyong pagkatinawag, ang mga igsoon nga dili daghan ang mga maalam sumala sa unod. Dili daghan ang mga gamhanan, dili daghan ang mga dungganan ang mga gitawag. Apan gipili sa Dios ang mga butang binuang sa kalibutan, aron niya mapakaulawan ang mga maalam. Hallelujah. O gipili sa Dios ang mga maluya sa kalibutan, aron siya magapakaulaw sa mga butang nga mga kusganon. No? Ano maigsoon sa pagpangalagad sa Dios, maigsoon sa pagtuon, maigsoon dili ta magsalig, maigsoon sa itong kagulingon na kaalam. Kaya kung tayo na itong kagulingon itong kaalam, maigsoon ang gamiton, ingon maigsoon pakaulawan sa Dios ang kaalam sa tao. Hallelujah, praise the Lord. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah, praise God. Hallelujah. That's why, hallelujah, in understanding and knowing God, we must yield unto His presence. We must yield unto the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Espiritu Santo gid maigsoon, mga magpasabot ka nato maigsoon. Hallelujah. Amen. Muna mga uban maigsoon. Tingala ka, mingon sila nga. Kung imong pa-explain nun maigsoon sa mensahe, bright, mas maayo pa maigsoon sa mga magwawali. Amen. But you know, if they have their gifts, God's gift will find their place. Ngita na ka, asa man ang dapit? Ani nga naman kanigasa? See? Dili pwede maigsoon nga mingunta nga ang tinago sa Dios miabot na. Unya kini mga butang maigsoon nga miabot karon nga kalibog sa iglesia, diha sa wali sa prophet makita nimo ang tubag sa mga tanang mga kalibog. Because wala ni tinago sa pag-abot sa propeta sa Dios. Hallelujah. Amen. Tanaw niyo nahitabo, di ba? Praise God. Hallelujah. 28, ug ang mga butang nga ubos sa kalibutan, ug ang mga butang nga gitinamay maoy gipili sa Dios, ug ang mga butang nga wala magalungtad sa pagpawala sa mga butang nga magaluntad. See? Hallelujah. Balik ta maigsoon sa quote sa prophet Maigsoon. Gusto na nako maigsoon, ipakita kaninyo maigsoon. The same nga gisulti sa propeta sa Dios maigsoon, it is scriptural. Why it bypass to rich and come to poor? Nung nag-bypass man maigsoon sa mga manggialamon o adunay mga kaalam, ug ngadto maigsoon sa mga walay kaalam and wise, and come to the humble and unlearn. Ganun may abot sa mga mapayobsanon ug wala pa nahibaluan. Wala man nagtuon, wala man nag-eskwela, wala man tay Bible school, wala man tay seminary. These people are unlearned with the scripture. But God used those people. Why? Because, hallelujah, in the mind of God, they are shepherd. And shepherd knows the lamb.
Alang-alang maigsoon dito sa mga eskriba niya, karniro. Ang isgutanan at imanon ang karniro. Nakuha niya maigsoon? Bagay ba, pares-pares, maguna. Amen, hallelujah. Praise God, hallelujah. Amen. Muna maigsoon, hallelujah, praise God. Muna sa makatawa ta maigsoon, hallelujah. Anong nga naman susama? Because, hallelujah, praise God. No? Tungod kay ang Diyos maigsoon, nagpasabot ka nato, may tungod nini. Why it has to be a shepherd? God's gift shall find their places. Hallelujah, praise God. Amen. Yun sa ni Megson, basahan pa natin ni Megson. Gawin na lang. They were the one that trained to hear it. Why did it bypass and wise? Kanong niabot man sa mga unlearned? This is a few question of why in this. Mao ni ang pipila ka mga pangutana nganong adunay why? Nganong adunay tayo ngano man? Ngano? Saka ta Megson, hallelujah, praise the Lord. Sorry. Why it bypass the learn? Ato ta Megson, 17. Another reason, isa pa karason, I might say, ingon ba naman, tanaw ha? Notice, the babe was born in Bethlehem. Ang bata na tao sa Bethlehem. Which Bethlehem in the Hebrew interpretation, as we had a couple years ago here, Bethlehem means house of God's bread. Nakinimdo mo, gani ha? Gitudluan ni sa manulunda kung asa ang natao ang manluluwas, ang kalipay, nga may abot sa katawhan. Nakuha ninyo Megson, kisa nagtudlo, tuwa sa Bethlehem. Ang tinuod nga manulunda sa Dios Megson kanunay magtudlo sa mga magtinuod nga magbalantay kung asa ang manluluwas, tudluan kanya tuwa sa Bethlehem. Hallelujah. O karon na kanang espiritu Megson nga magtudlo kanimo nas tamayong. Naa sa Africa. The true angel of God magtudlo kanimo Megson kung asa ang manluluwas ang Kristos sa Ginoo. Isa, tuas Bethlehem. What is Bethlehem? The house of God's bread. Hallelujah. Dito na tao si Ginoong Kristo. Asang kinabuhi ni Kristo Megson? Hallelujah. Nasa iyang pulong. This is the house of God's bread. Oh, hallelujah. Praise God, amen. Can you remember the star katong isudlan sa mga wise men? Ang iyang kahayag kanunay putudlo sa Bethlehem. Ang manundan na tudlo nga tuas Bethlehem. Ingon to siya nga, distingan na ito adto dito. Katong gisulti sa Ginoo, may tungod sa kaluwasan o kalipayan sa mga tao. Pagabot lang dito, Megson, nakita gid nila. Unya pagkita Megson, mi balita nila Megson, kang ilang nadungog, wala lang taman sa nadungog, ilag yung nakita kini. Wala yung propeta says, I have heard, but now I see. Oh, hallelujah. Praise God. Bethlehem. And we prove in the scripture we could not come any other place. Bethlehem was founded by Rahab, the husband, a harlot general courted the Israelite army, was taken in Jericho. Kaya naman mo may no? By faith, he believed the message in her condition and she was saved from Joshua divided up the lands for each one of them. Kaya naman mo, isa sa Rahab, no? Hangtod nga miabot, kang Boaz, kang Ruth, hangtod Megson si Ruth, nanganak Megson kang Jesse, hallelujah, hangtod si Jesse Megson, nanganak kang Obed, gikan kang Obed, nanganak kang David. Amen. Hallelujah, hangtod gikan kang David Megson, hangtod si Jose, na-identify nga gikan sa lineage of David. Oh, hallelujah. Praise God. Amen. Paragraph 20, Sister Pong, paragraph 20. And here Jesus, the son of David, is born in Bethlehem, right under the shadows of great cathedrals. Then if those people are trained and have been looking for the Messiah for all these years, 4,000 years, the Messiah have been prophesied to come, and then the Messiah be born in the shadow of the cathedral, kanilang ipaabot niya na tao dito sa cathedral, sa kadakong simbahan, why did they have to plumb back up into the mountains to bunch of unlearned? Nga namang, muato pa sa mga bukid, dito pa ipadayag sa mga walay kaalam. Untrained shepherds to bring the great message, the first message. Tanawa Megson ha, tanawa yung great message Megson.
ang dalon maigsoon sa mga tinuod nga magbalantay sa Dios dili ordinaryo nga mensahe. Nako niyo maigsoon? Hallelujah. Kung imong isalikkoy maigsoon ang mga shepherd, gisalikkoy nimo, hallelujah, ang mensahe nga ilang gidala. Hallelujah, praise the Lord. This great message, the first message, and commission shepherds. Dili lang ni maigsoon nga sila lang. Gipangsugo ni. Commission. Not the wise and trained, dili mga bright o mga gitrain ni maigsoon, but shepherds, mga magbalantay. It's a strange thing, isn't it? Di ba? Matingala ka, ganun nga, magyod. But there's got to be why somewhere. Ano na pangutana nga, no? There is a why. Now, there's got to be an answer why. Kung ano na pangutana nga, no? Naitubag nga, no? Naitubag sa pangutana nga, no? Now, there's got to be an answer why. And no man knows the answer save God. Wala na sayod bisag kinsa, gawas sa Dios. He's the one that knows the answer. Hallelujah. 21. Dito ta maigsoon. 21. Dito sa highlight maigsoon. Yun sa 3. But when? Hallelujah. 21. Are you ready? Yun sa 3. Now remember, already in the city, the born in the city, in the stable, right by the eight cathedrals where the high priest and theologians, the wise train was waiting for the Messiah. Silang tanan maigsoon yung propeta sa Dios, mga manggialamon, tanan, mga saserdote, dito sa katedral, nagpaabot sila maigsoon sa pag-abot sa Dios. Parehas ng panahon karon. Tanan maigsoon nga nasa mga katedral, di kong nasimbahanan, mga theologian, tanan puro nagpaabot. Tama? Hallelujah, praise the Lord. Amen. And the wise, puro bantayin niyo maigsoon, kining nahitabo maigsoon nga pagbisita sa Manulon na, sa itong panahon na, takna, panahon sa kagabiyon. At tsambahan na pastor ba? Walay tsamba nga mahitabo sa Biblia. And the great priests and the theologians and wise and the train, all was waiting for the Messiah. Pura sa panahon karon tanan. Batayin niyo maigsoon kung nagisgot ko ani, wa tan magisgot og a God in history. We must know this God in history and the present time because He is the same yesterday, today. Wana maigsoon, makagawit tag tama nga pagtuo maigsoon sa mensahe nga naman. Hallelujah, ang Dios nga atong naila, maurang nga Dios nga maurang susama nga pagpamuhat sa imong katawhan. Hallelujah, praise the Lord. And there was right in their midst, but why then they go to out of the hills of Judea to unlearn, untrained, uncultured, purish of all. Unlearned, untrained, uncultured, purish of all. Muna maigsoon diri sa mensahe, matingala ka, pastor na? Muna pagtanaw maigsoon sa uban, warag video, kaya ang tao magtanaw maigsoon so kung saan ang imong kalidad. Amen, hallelujah, praise God, di ba? But your pastor is teaching you, bisag unsa pa na kamubo nga klase nga tao. Bisag nitibo pa na maigsoon, hallelujah. Ayaw tanawa ayang lawas, tanawa kung giunsa pagkomisyon sa Dios. Because God is not using the learned, the wise, the prudent. He bypassed all the lineable people in the world. Aron pa kaulawan maigsoon ang mga manggialamon, gigamit ni maigsoon ang mga tao nga walay kaalam. Because God is calling for gifts. Ug ang gasa dili pwede eskwelahan. And a true gifts will interpret who is God Himself. Ang tinud nga gasa ipaila-ila kung kinsa si Kristo. Ano ang gasa nga dala sa tulo ka mga mago? Ang bulawan nag-interpret ang kaanyag sa Dios. Ang frankincense naghulugan maigsoon bitungod sa sa serbisyo sa Dios. Ang mir nagisgot maigsoon sa kamatayon sa Dios aron bayran ang atong mga kalapasan. See? Every gifts must interpret not themselves, not their organization, but Christ Himself. Ang tinuod nga gifts ha? Ang tinuod nga gasa. Hallelujah. Ako, Brad, ako. No, it is not you, it is God. Hallelujah, praise God. Look like the most unfit person of such task. Tanaw nimo, pwede ba kunin siya ni na trabaho? Unfit, no? Hallelujah. To reveal them, tanaw siya trabaho. Unfit siya, kaya naman, unlearned, untrained, pero ang iyong dala, to reveal the message and send them out to bring the message. Pwede ba kasila ni? Magdala ba yan silang mensahe? Di ba yan basta-basta ng mensahe? The greatest message. The great event. What is the great event? The coming of the Lord. What is the coming of the Lord? The seven seal revelation.
Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Paragraph 24. Ingon sa Nixon, I just wonder if we make the same act tonight and send to us this generation the promised word that promised for this generation. I wonder if the theologians and the educators and wise wouldn't turn the message down just the same as they did then. Kung maabot kini sa ingani ka simple nga mensahe ang maabot, kung giun sa pagsalikway sa mga katawhan nitong panahon na mao gyapon ang pagsalikway niining atong panahon karon. Can you remember sa times before ni Brother Branham? How he was rejected by the people? Because he is unlearned. 7th grade. Gani iyang English maigsoon, mali-mali pa ang mga grammar. But you can see how God vindicate His ministry. Aron pakaulawan ang mga manggialamon. O pamatudan niya ang Dios nangagamit maigsoon sa mga walay dili takos apan siya ang maghimog takos. Because it is not the cold who will qualify. Kung ibalik-balik na maigsoon, dili ang Dios maigsoon, dili ikaw ang mag-qualify sa imong kaugalingon aron tawgon ka sa Dios. It is God who will qualify the call. Ang Dios maigsoon ang mag-qualify kanimo aron tawgon kaniya. Dili maigsoon i-qualify nimo imong kaugalingon aron tawgon ka sa Dios, no? Kaya nga naman, adunay mabuhat ang tao aron tawgon sa Dios. Pero ang katpaturon ni maigsoon, walay mabuhat ang tao aron tawgon sa Dios. It is God who will qualify the call. Miriam was a marites. Kabalo mo ani? Noah was a drunkard. Si Moses maigsoon di kabalo manulti. Si Paul maigsoon nakapatay. Si David maigsoon nangabit. Si pero maigsoon haleluya, dili ni mao maigsoon haleluya, ang mao'y makapabutang maigsoon nga dili sila mahimong kwalipikado nga naman tungod kay sa diha nga gigamit sila sa Dios maigsoon. Hallelujah. It is God who will qualify them. Kung ano yung maigsoon? Kung ano maigsoon, walay mga tao, maigsoon kami na, may pako. May pako. No. Walay mabuhat ang tao para mayon ka nga, ikaw ang gitawag sa Diyos. It is God who will qualify the call. Kung tinawag ka sa Diyos, i-qualify na imong kinabuhi. Usbon ka niya, limpiuhan ka niya. Kaya walay makaduol sa presensya sa Diyos kung wala pang maputli sa tubangan sa Diyos. That's why there is always a provided sacrifice. There is a sacrifice, a red heifer. Hallelujah. Amen. The evening sacrifice. The meal sacrifice. The burnt sacrifice. Daghan maigsoon nga sakripisyo gisgutan. Kanang mga sakripisyo in the Old Testament is talking about one sacrifice that is Christ Himself. Kung ano yung maigsoon? Hallelujah. Kaya mauna ang provided. Walay laing provided. Dili imong paningkamot. Dili imong kaalam. Dili imong kahibalo. Ang kaalam mo kahibalo sa Diyos nga gihatag niya sa mo. Hallelujah. Praise God. Tanaw maigsoon, paragraph 26. Notice the highest heaven having honor earth's most humble and unlearned. Gikan sa kinatasan sa langit maigsoon, iyang gihatag maigsoon ng kaymayaan, nganis kalibutan, dito sa pinakamabsanon ug way kaalam. Gikan sa kinatasan sa kalibutan, came down to make Himself known to the lowest of the earth. Himself known to common herbsmen. Di pa ilan niya ang kagulingon. Ngadto maigsoon, hallelujah, sa mga common nga mga magbalantay. Coming to give this common herbsman the greatest message of all times. Kung saan yung gihatag? Greatest message of all time. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pero ang yawa maigsoon, ginasulayan na maigsoon nga naman. Once maigsoon nga maabot kini minsay sa tinuod nga magbalantay, ang tinuod nga gahom sa Dios maigsoon magmanifestar ug ang yawa wala ni kagahom nini. That's why all hell is against the message. Hallelujah. There had been many great messengers. We would think of Noah, the prophet, the great priest, so forth have been days gone by, great learned man, kings, potentates, monarchs, but here he comes with the greatest of all message. Sa dahil may abot siya, dala ang pinakabantugan ng mensahe. What was the message? Unsang mensahe? Nga dala sa shepherd? What is the message? Messiah is here now. When the Messiah is here, that is the 7th seal revelation. Naana ang Diyos. Kabantay mo pag-abot sa Diyos, maigsoon, pagpanganak na dito sa Bethlehem, nahilom daw ang langit kung napapita sa Diyos. Nga naman. Kaya ang tanan, heavenly host, minaog, maigsoon. No angels singing. There was silence in heaven. When the 7th seal was opened, there was silence in heaven. Revelation chapter 8, verse 1. Hey, church. Hallelujah. Praise God. I hope maigsoon, no?
Magtanaw ko sa inyo, Megson, nakuha ba kanila? But God bless you. Anta makuha niyo, Megson. When I say, Megson, no angel singing, nganong no angel singing? When the seventh seal was opened, because ang seventh seal is the coming of the Lord. Wala na naghugyaw dito man. The same sa first coming, ang tanang manulong na, I have an house, minaog. Aron, Megson, pagpaila, nga ang Diyos na diri. Kaya kung nasa dito sila maghugyaw. Parang Diyos naman diri. All the heavenly host is here today. That's why we are very conscious that we are under the presence of the supernatural. Hey, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. And to make that known, he bypassed all train. Aron ipakita unsa diri mo tanaw ni Megson. Unsang klase ang ipadala kanila? What was the message? Unsa ang mensahe nga dala nila? The Messiah is here. Now. Dili ang mensahe mo abot pa. Na. Unsa ingon ni Maria nga kang Marta? The Master is here. And is calling you now. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The message of the coming of the Lord. The seventh seal revelation. To make it known to the humble and make it known. He bypassed all the train to make it known to the humble shepherds. Not singular. Shepherds. Di lang magbalantay. Usa ka mga magbalantay. Unsa dala nini? Ang pag-abot sa Dios. Kinsa nagpadayag kaniya? Ang manulunda. Panghitabo ra ba ni sa ilang panahon? O sa atong panahon na hitabo pod? Because we have the same God. Kung mo ni Megson maghatag ka na itong dugang kalikod, Megson, sa pagpangalagan, right? Because we identify what is God's doing. Di lamang niya itong panahon na, kundi pati nining panahon na karon. Oh, hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen! Hallelujah! To humble. Isa din, dagan pa Megson, napata sa paragraph 27, Megson. Pero kung inyong basahon ni Megson, abot ni mga almost 180 paragraphs. So muna yung ako sa Megson challenge, no? Dila ka adlaw Megson, please take time to read. Or di mo Megson makapabasa, try to play it in your house. Paminawan ninyo Megson, samtang na mo gihimo. Paminawan ninyo Megson niya kiningawali. Why it had to be a shepherd? Para mabaluan ninyo nganong aduna mo yung mga magbalantay. Kaya ang tinuod ng magbalantay mo ay nasayad kung unsa ang tinuod na kinabuhi sa karnero. Not to theologians, not to learn, not to wise, not to the prudent. Kaya nga naman, dili sila gamiton sa Diyos aron pakaulawan. Gamiton sa Diyos ang mga walay alam, aron pakaulawan sa Diyos ang mga adunay mga alam. That is what Paul is saying. Hallelujah. Kaya ang bantugan para sa tao, kabuangan lamang sa Diyos. Amen? Kaya naman mo sa itong gisgutan kaniya ito. Ang mga tao karon hanga kayo Megson sa gitawag nga tree of knowledge. The scientific. Pero yung sa kabalo Megson, the more nakataas ang kaalam sa tao, the more Megson nga ginaguba niya ang iyang kaugalingon. Hey, church! Hallelujah, praise God. Dili kayo tuwayan sa Dios Megson nga gubuon niya ang kinabuhi sa tao. Mauna ang katuyuan sa tao, ang tao nagapamili sa ilahang kadautan. The more they embrace Megson, ang kaalam mo kay balo, nining kalibutan na, the more Megson nga ilang ipangayo, ang kadaot Megson sila mga kinabuhi. See? But the true bride will not embrace the knowledge of good and evil. They will going to embrace the tree of life. Amen. Kinsa ni? Walay lain si Kristo Jesus. Hallelujah. The shepherds now, the one who receives the message. Tanawa, 28. Ang mga magbalantay karon, sila ang nagadawat sa mensahe. And now notice, where was the message was? Asa man ang mensahe? In the most unlikely place anyone would expect it to come. Dito sa mga tao, nga di nyo kamuto nga maabot kanila. Gamito na kailangan ko ng tahanan. Oh, hallelujah, praise the Lord. In the most unlikely place that would expect to come, I wonder tonight, if we were looking for a true message of the Lord Jesus Christ, I wonder if it would be in the unlikely group. What do you mean by unlikely group? Mga grupo Megson nga dili ganahan ang uban. Hallelujah. A place that was a great high-cultured world, church today would like to think a bunch of heretics. I wonder if it wouldn't be, we'd find him. The most unlikely place and the most unqualified speakers. Wali ni?
Purong-puro maldito magaling now. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Dili Megson, si Moses Megson, ang una nag-attract sa Megson katong ilhanan. Tama? Pero ang nag-usab siyang kinabuhi katong tingog likod sa ilhanan. Hallelujah. The infinite wisdom of the Almighty God did it to make known to the greatest message ever was. Tanaw Megson ha? Ang iyang gigamit man gud diri Megson, unsang klase nga mensahe ang gihatag ngadto sa mga magbalantay. Almighty God did it. Ang labaw nga ang makagahom nga Dios man naghimo ni to make known to them the greatest message ever was. Pinakabantugan nga mensahe nga miabot. Was. Unsang mensahe nga miabot? The Messiah is now on earth. The coming of the Lord. Hallelujah. Naa daw ang Messiah. Dili pa coming. What a wisdom could only come from God and knows wisdom. All the wisdom and all the schooling and everything was now laid to waste and bypassed by the great wisdom of God. Ang tanang mga kaalam nga nahibaluan sa mga tao, tanan kini nahimong basura tungod kay ang kaalam sa Dios miabot na. Insa, I keep repeating that because I want it to go down deep. Insa, gulukto na ko ni balik-balikon pagpahibalo kaninyo aron moabot kini dito sa inyong kinahiladman gayon. Hallelujah. And laid to waste. It was no good. Bypass it all. Let God's wisdom have the right of way. That God takes nothing to make something. Ang Diyos mukuha sa mga nothing, way mga pulos, kamito na ko ning way pulos, kay himo na ko ning mapuslanon. See? Kuha ninyo Megson? Hallelujah. Praise the Lord. Naghan pa ni Megson, no? Hallelujah. Praise God. So, amen. Dali na, last, in paragraph, the last to quote, Megson. In paragraph 83 and notice God foreknew that He would do this. Paragraph 83. Ang Diyos nasayod nga iyan ang buhaton. That's just why He had to take it to shepherds. Nasayod ang Diyos nga noon sa iyang buhaton. Tungod kay mo nang iyan ang gihatag ngadto sa mga magbalantay. Tanawa niyo. He knew they wouldn't do it. They wouldn't receive it. Kabalo siya nga kining theologian sa gisgutan niya kining mga manggialabon, kung maabot kini dili gid nila kadawaton kini. Now, do you see why it had to be shepherds? Nakita na ba ninyo anong ang mga magbalantay? Ang gipili? Ang gibisita sa manlunda? Ang gipadaygan kung asa na tao? Amen? Gitudlo kung asa ang Bethlehem? Dahil ang pagtubag Megson, why shepherds? Theologians wouldn't receive it. Why shepherds again? Would it come contrary to His word? No. They were shepherds. They knowed sheep. Mga magbalantay sila, nasayod sila sa kinabuhi sa karniro. Knowed sheep. And that's what He was born. O si Kristo na tao, pinaagi nga natawag siya nga, kordero sa Diyos. A sheep, a lamb. Notice, He was the lamb. Bantay ninyo Megson, karniro, tungod kay siya na tao sa kakarniro. They were the only kind that would accept Him. Ulay lain mo dawat sa usa ka karniro, gawas sa magbalantay sa karniro. Amen. Alang-alang ang mubantay niya katong mabalantay karbayo. Di man pwede magbulag Megson ang karniro ug magbalantay. Ang karniro naka-design sa mga magbalantay. Kung ano na yung Lamb of God karon Megson naabot sa itong panahon, there is a shepherd who will know how to handle this land. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Yung sa Megson, they were only kind would accept Him. A shepherd was the only thing would accept a lamb. Walay lain Megson nga mudawat sa kordero. Gawas lamang sa magbalantay. They know how to take care of it. This is a quote, direct quote from the prophet. They know how to take care of it. And so is today when we get the Lamb's message. Oh, hallelujah. Praise God. Amen. Napalit tayo mga Country Megson. Almost in the last Megson. Sarang ipalong, sigisarado na ni Brother Megson ang iyang wali Megson. No, iya kining tapos Megson. Hallelujah, praise the Lord. Pinaagi sa mga pag-ampo. Yun sa Megson. Paragraph 244.
Basa ta sa 43. 243. The same message lang, 243. Ako lang basahon na. Nag-ampo sa Maigsoon, aron sirado na niya yung Maigsoon ng iyang wali. Yung sa diri ang ampo. Receive us, Lord. Dawata kami, Ginoo. We receive your Christmas gift. Among gidawat may Ginoo ang imuhang gasa sa Pasko. The Messiah. Siya ang gibalot. Tama? Pwede sila madawat ani kay bakbakra ang balot. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. We find ourselves today, Christmas gift, the Messiah, the anointed word. Isa na si Messiah? The anointed word. Vindicate your presence with us, Lord. Pamatod di ang imong presensya kanamo, Ginoo. Regardless of creed and denomination, kung sa man ang credo o mga denomination, we find ourselves today, the world falling apart. Ang kalibutan karon nagkahugno na. And the great Messiah stands with his hands outreached. Naglintindog ang Messiah karon, yung ituboy na imong kamot. Jesus, the same yesterday, today, and forever, made promise, naghimog saad in the last days. Nining katapusan nga mga adlaw, the church will be also organized. Apan nining katapusan nga mga kapanahon na ang mga kasimbahanan organisado na kaayo, would be organized till it would go into Laodicea. Amen? Sige sila sulti Maigsoon, ang atong panahon karon manggawas sa Laodicea, pero sa kabalo Maigsoon nga sila, nana sila sa Laodicea kahimtang. Spiritually. Amen. Hallelujah. Praise God. And we see it today, Lord. Nakita na mo ni karon. Paragraph 244. 44. What can we do, dear God? What can I do? Help me and these other shepherds, Lord. Around the world. Wa may laing ilhon nga magbalantay, naragi dito. But the prophet said, shepherds. Bless, Lord, the shepherds around the world. Around the world. Shepherds of the world. Isa na sila? Shepherds of the world. Magbalantay sa pulong. Kisa ni pulong? The Lamb! Kisa ni Lamb? Si Kristo. Hallelujah. The Lamb. To proclaim it, Lord. In this next year, help us, Lord. We pray, give us thy love, thy spirit, thy light. We dedicate ourselves tonight by the word and unto thy call. In Jesus Christ's name, we receive your Christmas gift. The word God made flesh in us. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. God bless you, saints. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Amen. Dili na ako ma-explain tanan Maigsoon. Because this is about 291 paragraph. Naalang ko yung ambak na Maigsoon. But please try to play. Or if dili mo makapaminaw Maigsoon, hallelujah, advise you to read kung asa mo Maigsoon niyang. But I advise you to listen to the tape. Paminawan niyo Maigsoon, hallelujah. Ngano, why it had to be a shepherd? Because God is revealing His coming through the shepherd. God is pointing the shepherd to Bethlehem to know who is kinsa si Kristo. Kumantay mo? Kabalo mo sa tuwa na to, kung we're just reading the Bible, nagbasa-basa lang ta Maigsoon. No. Mura tag nagbasa sa Bible, nahitabo ka niya to, pero maurang panghitabo karon. All the heavenly hosts, wala Maigsoon, minaog. Naghugyaw sa diha nga, gipadayag ang kinatibok ang hikamayaan sa Dios. Unsa kinatibok ang hikamayaan sa Dios? Nga ang Dios na sa kalibutan karon. Glory. Oh, hallelujah. Let's all stand. Nindog ta? Hallelujah. Balik ko na ito Maigsoon, a very simple song. Can't you see? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That He is here. The presence of the heavenly host is here. Amen. There was silence in heaven. Why? Because the angel of God. Because the Lord is here. Oh, can you see why I'm so happy? Oh, thank you, Lord. I've accepted the word of the Lord. The same angel of God to show to the shepherds that revealed word. That revealed word that Messiah is already here. That Was spoken
messenger. by the prophet of Malachi. Once again, oh, can't you see? Oh, Can't you see why I'm so happy? I've accepted the word of the Lord, the revealed word that was spoken by the prophet of Malachi 4. He is here. He is here. Here. Hallelujah. He is Is here. Amen. He is here. Holy, holy, you will never be the same. He is here. Holy, holy, He is here. Amen. He is here. You can find Him. You can find Him. You will be the same. Heavenly Father God, hallelujah. Lord, hallelujah. Salamat Ginoong Dios. Nining kagabion, hallelujah. Nganong imong ipadayag ngadto sa why it had to be a shepherd, Lord. Because it is only the shepherd knows how to deal with the lamb. It is only the shepherd was designed for the lamb. Oh, hallelujah. Lord, this anointed word, this anointed message of God, this great message of God has been revealed to the shepherds of God. Hallelujah. Lord, ang tanang kaaway, oh Lord, is against this message of God. That's why they are fighting. Hallelujah. They are having division with the messenger. Hallelujah. Naghimo sila og mga kalibog diha sa mga magbalantay. Naghimo sila og mga kaluya diha sa magbalantay. They are attacking the shepherds of God. Lord, because hallelujah, Satan knows that it is the shepherd that the messenger, that the angel of God revealed where the Messiah is. Lord, hallelujah. Tuguti Ginong Dios, hallelujah, nga ikaw Ginong Dios magpamatuod sa imong tinuod Ginong Dios nga magbalantay sa imong panahon. That the true shepherd is you, O God, the great shepherd, Jesus Christ Himself. And we are the Lamb of God, kami ang mga karniro. And the sheep knows your voice. Hallelujah. Lord Jesus, thank you, Father. Salamat Ginong Dios. Lord, hallelujah. Lord, nga ang among kasinatian, ang among mga experience, O God, nakalatid ng daan Ginong Dios sa imong mga pulong. As we're going to read the Bible, O God, we can recognize, O God, that you are the present I am. Ikaw, Ginong Dios, ang nagapamuhat sa mong kagulingon. That we have a vindicated, hallelujah, prophet, O God. That the angel of God is here, O God, hallelujah, to reveal the message to the shepherd. And the shepherd will handle the lamb. Hallelujah. And to reveal that you are here today. This greatest message of God. Nga mong gihatag Ginong Dios. Ngay pahibalo sa mga katawhan nga ikaw ani ana. Salamat Ginong Dios din oportunidad nga gihatag ka namo. In a very simple way, in a very humble way, O God. We are true unlearned. Lord, hallelujah. Wala kami kasinatian, wala kami nagtuon, wala kami mga seminaryo Ginong Dios. Upon God, hallelujah. It is by your own gift that you can be identified. Pinagi sa gasa nga imong ipadala. Dito maila ikaw pinagi sa mga gasa. Lord, we magnify your name. Thank you, Father, for this great and wonderful message. Why it had to be a shepherd. Thank you, Father. Salamat, Ginong Dios. Salamat, Lord. Ini kagabion, Lord, ako nagaampo, Ginong Dios, nga ikaw magapanalangin. Dalaygon ka sa walay katapusan. Hallelujah. Lord, bisan pa ni kagabion, samtang magapadayon kami, ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. We bless your name, Father. Have thine your way, Lord. These things we ask through Christ our Lord.
Amen. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin niyo. Ibayin ako, Brother Joshua, ang panahon. Amen.